Magandang umaga ho sa inyong lahat. Pakibati po ang inyong katabi ng magandang umaga. Good morning po. Mga minamahal ko mga kapatid, tayo ngayon ay nasa ikatlong linggo ng Kwaresma. Kung napansin po natin, ang Panginoon sa mga tatlong linggong ito ay kung saan-saan naparoroon. Sa unang linggo, siya ay pumunta sa Ilang. Doon siya nag-ayuno ng 40 araw, no? At doon siya tinukso ng demonyo. Sana naaalala nyo pa ha, yung pagninilay natin tungkol sa tukso ng demonyo. Ikalawa, last week, saan siya pumunta? Saan? Lumipad ba? Lumipad? Sa bundok upang at doon nasaksihan ng mga alagad niya yung kanyang pagbabagong anyo o transfiguration. At sinabi ng Diyos Ama, ito ang pinakamamahal kong anak. Ayan, nakikinig. Pakinggan ninyo siya. No? Diba? Naalala nyo yung pagninilay natin last week? Ang mga nagmamahal, ang tunay na nagmamahal ay nakikinig. So makinig kayo ha. At mahaba-haba po itong ating pagninilay ngayong araw. Mahal niyo ba ako? Kasi kung ayaw niyo, lilipat na ako. Magpapaasay na ako sa iba. Ayaw niyo naman po pala. No? Mahaba-haba po ito ha. Makinig po kayo. Sa unang pagbata, ngayong sa Ebanghelyong ating napakinggan, saan nagpunta ang Panginoon? Diba? Pinagtabuyan niya. Saan siya nagpunta? Sa templo. Hindi sa palengke. Sa templo. Sinabi ng Panginoon, huwag niyong gawing palengke ang bahay ng aking Ama. No? So, siya ay nagpunta sa templo, sa simbahan. At sa unang pagbasa, tungkol saan ba yung unang pagbasa? 10 utos. No? Isa yung nakikinig. Buti na lang, may nakikinig na isa. 10 utos. No? At hindi ko na po yun sasabihin kung ano-ano ha. Dapat kabisado nyo po yung 10 utos. Amen. Nandyan lang naman yan sa labas ng simbahan. No? Ang tagal-tagal na po yung naka-display dyan sa labas ng simbahan. No? Sana kabisado natin. No? O kaya, madali lang naman pong i-google. Hindi naman nagbabago yun. Hindi naman nadagdagan, hindi naman nabawasan ang 10 utos ng Diyos. So sana kabisado natin. Amen. Ay, ayaw. Ngayon, ang gagawin po natin, mga minamahal ko mga kapatid, 10 utos ng Diyos, pagmamalasakit at pagmamahal sa simbahan, may 10 paalala po ako sa inyo. 10. Ha? Makinig po kayo ha. 10 na paalala para sa pagmamahal natin sa ating simbahan. Katulad ng pagmamahal ni Kristo sa simbahan. Una, panatilihin pong maayos at malinis ang simbahan. Hindi mo ito bahay na pwede mong gawin kung anong gusto mong gawin. Nadatnan po nating maayos, tama? Nadatnan po nating malinis, tama ba? Aalis din tayong malinis at maayos ang tahanan ng Diyos. Amen? Hindi yung kalat mo kung saan-saan mo lang iiwan. Marami naman tayong basurahan at doon natin itapon sa tamang lugar, sa tamang basurahan, no? Yung mga kalat na bitbit po natin. Amen? Huwag niyo pong sabihin, may maintenance naman, may maglilinis naman yan. Kasi ang binababoy natin, hindi lang kung ano-ano eh. Hindi lang ito kalsada, hindi ito mall, hindi ito CR, kundi simbahan ang binababoy natin kapag nagkakalat tayo dito. Ikalawa, mga minamahal ko mga kapatid, nung ako po'y bata-bata pa, pero naabutan ko po ito. Ibig sabihin, medyo matanda na po ako. No? Nung panahon po na yun, siguro makaka-relate po yung mga medyo may edad na. Yung sine.
Noong panahon natin, ang sine, unlimited po yan, no? Kahit doon ka matulog. No? At kung ano yung maabutan mo, pwede mo yung ulitin sa susunod. Amen po ba? Ang naabutan kong sine, parang 60, 80 pesos ata. Ngayon 300 pesos na yung sine. Pero mga kapatid, yung punto, dati po sa sinihan, okay lang, no? Na malate ka, kasi pwede namang ulitin. Pero sa misa, hindi ito sinihan. Na kung ano yung maabutan mo, at ipagpapatuloy mo lang sa susunod na misa. No? Kung anong parte yung naabutan mo, ganun ding parte, kaaalis sa susunod na misa. Kunwari, naabutan mo ay homily. Sa susunod na misa, homily ka aalis. Hindi po ganun. Minsan na nga lang tayong pupunta ng simbahan, isang beses lang naman tayo maglalaon ng oras, isang oras para sa Diyos, tapos malilate pa tayo. May papasok na sana ng simbahan eh. Parang napapaatras sila sa sinasabi ko. Yun na nga, maging maaga. 15 minutes before the Mass, sana tayo po ay naririto na. Amen? Parang pilit na pilit yung amen ha. Pangatlo, sa sinihan, pwede rin tayo kumain. Dadala tayo ng popcorn, hamburger, ng juice. Pero sa simbahan, wag po natin gagawin yun. Habang nagsisermon si Father, kumakain ka dyan ng popcorn. Ano yun? Habang nagmimisa ako dito, kumakain ka ng mani. Lamay ba to? Okay lang naman po ang tubig, lalo tigit kapag mainit, di ba? Nahihilo ka na. Okay lang naman po na uminom ng tubig. Pero hindi po tubig ang kape. O milk tea. O juice. Kasi baka mamaya nagmi-milk tea ka dyan. Nagkakape ka dyan. Tubig lang naman po ang kailangan natin. Pwede naman tayong kumain 1 hour before the Mass. Pwede tayong kumain pagkatapos ng misa. Pero wag habang nagsisimba. Ikatlo, yung mga bubble, yung pangalawa, dagdag lang po, yung mga bubble gum at wag nyo pong ididikit. No? Sa upuan, kawawa naman po yung susunod na uupo. Baka po maupuan yung chiclet, yung bubble gum. Wag po nating babuyin, ha? Yung atin pong simbahan. Ika-apat, mag-cellphone. We have all the time para mag-cellphone. Hanggat gusto mo, magmadaling araw ka, sige. Pero during Mass, yung mga nakahawa kanina ng cellphone, biglang binulsa eh. Nakita ko po eh. Yun na nga eh. Nagsisimba ka, pero yung focus mo na sa cellphone. Nandyan ka, pero baka may nag-ML pa dyan. Nakakaya naman kay Lord. Araw-araw, sige, mag-cellphone ka. Hanggat gusto mo. Pero pagsisimba, sana yung focus natin narito sa ating pagsisimba. Ikalima, di ba mabilis lang? Sabi ko sa inyo, mabilis lang to eh. Huwag kayong matakot sa 10. Ikalima, di ba sa ikalimang utos, ano yung ikalimang utos? No? Lagay mo lang sa leeg mo ha. Huwag kang papatay. No? Naalala ko po, yung rector po ng CSPB, Father Memeng, siya po yung dati kong kura sa Baraswain. Palagi niya pong sinasabi, wag na wag mong tutulugan ng pare. Kasi baka hindi ka nagisingin ni Lord. Isa pong malaking kasalanan, yung tulugan mo yung pare, tulugan mo yung banal na misa. Biro lang po yun. No? Pero wag po kayo matutulog. No? Karamihan po sa atin, kasama sa pilgrimage, puyat, pagod. Ako rin naman po, pagod at puyat. No? Pare-parehas lang po tayo, pagod at puyat kahapon. Pero narito tayo.
No? Pwede naman kayo magpahinga. Ako marami pa, hanggang alauna pa po akong magtatrabaho, maglilingkod. Marami pa pong misa, 3 patay pa, magkakasunod-sunod. Pero kayo, pwede po kayong matulog pagkatapos nito. Pero during the Mass, huwag niyo po kong tutulugan. Gusto niyo po ba ako maunang matulog sa inyo? Habang nagbimisa po ako. No? So, alam kong pagod tayo, puyat tayo, sa 6 na araw na pagtatrabaho, sa 6 na araw na pag-aaral, lahat tayo pagod. At pumupunta tayo sa simbahan para mawala yung pagod. No? At mga problema na ating mga inaalala. Pero sana hindi ito ang maging dahilan para matulog sa banal na misa. Ika-6, tandaan natin ang lugar na ito ay banal na lugar. Ito ay tahanan ng Diyos. Ito ay lugar kung saan tayo ay nagdadasal. Ito ay lugar kung saan tayo sumasamba sa Diyos. Nagtitiwala at nananampalataya sa Diyos. Lugar na banal. Hindi lugar ng tsismisan at huntahan. Nagsasalita si Father, nagsasalita ka rin dyan. Ikaw na lang muna kaya, makikinig kami sa pinag-uusapan ninyo. Ano ba latest? No? Kayo na lang, pakipakinggan po namin kayo dito sa harap. No? Yung iba naman, ginagawang lugar kung saan nagtatagpo ang mga magjowa. Magsimba tayo. Pero nandun sa gilid at nagkukurutan. Magsimba tayo. Pero nandun sa gilid at naglalampungan. Simba ba yun? Pumunta tayo dito para sa Diyos, hindi para sa jowa. Pumunta tayo dito para mahalin natin ang Diyos. Pwede nyo naman pong gawin yan sa iba o sa ibang lugar. O sa ibang pagkakataon. Kapag tayo narito, wala tayong ibang focus kundi sa Diyos. Ganun din, hindi rin ito playground. Mahal natin ang mga bata. Mahal ko po ang mga bata kung paano mahal ng Diyos ang bata. Pero please, mga magulang, pakigabayan po ang ating mga anak. Mahal namin sila, no? Gusto na natin, nagsisimba sila. Na-miss natin sila nung pandemic dahil bawal silang magsimba. Pero, maraming made-distract na nagdadasal at nagsisimba, no? Kung yung anak po natin ay nagwawala at umiiyak. So, hindi po kayo pinapaalis, hindi po kayo pinagbabawalan mga bata, mahal natin sila. Ang ginihiling lang natin ay pakigabayan yung mga bata. Ikapito, mga minamahal ko mga kapatid, naging maayos po yung ating forma sa banal na misa. Ano ba yung forma? Yung pag-upo, pagtayo, at pagluhod. Ayan, nagsiayos ng upo, ha? Nagsiayos kanina, may nakita ako eh. Ganyan yung dalawang kamay, yung siko, sa may likod, sa may, tawag dyan, sa may pew, nakausad yung puwet, doon sa may, malapit sa may yung parang nakahiga na bang ganyan. Naka-4 pa, naka-8 pa. Parang nasa bahay, no? Parang nanonood lang ng Netflix. Pakiayos po yung pag-upo. Ganun din, mga minamahal ko mga kapatid, ito po ay para sa mga malalakas pa, ha? Sa mga minamahal po nating mga senior, sa mga PWD, nauunawaan ko po at nauunawaan mo ng Diyos. Pwede po kayong manatili sa wheelchair o sa inyong kinauupuan. Pero para sa ating mga malalakas, pag sinabing magsiluhod, hindi naman sinabing magsiupo Dahil the second gesture of giving reverence is standing up. Pagtayo. Ang pag-upo ay pakikinig. Katulad po niyan, nakaupo kayo, nakikinig kayo sa akin. No? Pero yung pagbibigay ng pagpupugay, lalo tigit kapag tayo nagko-consecrate at itinataas yung hostia, pagkordero, tayo ay lumuluhod. Bilang pagrespeto at paggalang.
pagmamahal sa Eucharistia. Pero pag sinabi pong magsiupo, ay magsiluhod, para doon sa mga walang luhuran, eh manatili na lamang pong nakatayo. Huwag po tayong uupo. Kasi nadidisrespect, no, yung banal na misa. So, para magbigay tayo ng pagpupugay at pagrespeto, manatili na lamang pong nakatayo. Uulitin ko po para sa mga mahihina at mga may kapansanan, okay lang naman po. Nauunawaan po ng Diyos kung kayo po'y mananatiling nakaupo. Pero para sa mga malalakas, gusto nyo na po bang umupo? Baka po manghina na po kayo, bahala po kayo. No? Pero kung malakas po tayo, alam po natin sa ating sarili, hindi naman po sinasabing lumuhod dahil wala naman po kayong luhuran, okay lang naman pong manatili na lamang pong nakatayo. Malinaw, ikawalo, malinaw na sinasabi sa ating mabuting balita na huwag gawing palengke ang tahanan ng aking Ama. Kaya nga po, hindi naman natin sila pinapalayas Hindi naman natin sila ipinagtatabuyan. Pero ilalagay lang po natin sa ayos. Yung mga nagtitinda ng sampagita, yung mga nagtitinda po ng lobo, yung mga nagtitinda po ng mga pagkain at kung ano-ano, ay maaari naman po sa labas ng simbahan. Okay lang po ba sa inyo? Lumilibot dyan yung nagtitinda ng lobo, nagtitinda ng sampagita. Diba? Napakagulo siguro ng ganun. May naglalako dyan ng taho. Okay lang po ba yun? Inilalagay lang po natin sa ayos katulad ng pagmamahal ng Kristo sa simbahan. Ganon din sa paglilimos. Maganda po ang paglilimos. Tumutulong tayo sa mga nangangailangan. Pero ginagawa lang po natin ng ayos. Sa mga maglilimos, baka naman pwedeng sa labas ng simbahan. Wag sa loob ng simbahan. May nakaluhod, kakalabit-kalabit. Nagdadasal, nagsisimba. Tatawagin mo yung pansin. Nawawala yung focus sa banal na misa. Hindi ko sinasabing wag tulungan. Pwede tayong tumulong, pwede tayong magbigay ng limos sa labas ng simbahan. Pagkatapos ng banal na misa. Ika-siyam, yung tinatawag po nating active participation. Alam niyo po, ngayon, marami pong schedule. Pagod kagabi, hindi po ako nagre-reklamo Mahal ko po yung ginagawa kong pagmimisa at paglilingkod sa inyo. Pero ang punto ko po, binibigay ko po yung lahat. Sana ibigay nyo rin po yung lahat po ninyo. Ang nakakalungkot, sinasabi ko, sumayin niyo ang Panginoon. Sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Itinasa namin. Ano yun? Parang walang kagana-gana. Mga minamahal kong mga kapatid, hindi ko naman sinasabing i-OA ninyo. Sumain nyo rin. Gaganong ka. Hindi ko naman sinasabing i-OA po ninyo. Ang gusto ko lang po, nilalakasan po natin. Huwag po natin iaasa sa commentator. Huwag niyo pong sabihin ay may commentator naman. Hindi po siya ang tagasagot para sa atin. Siya lang po ang tagagabay kung ano ang isasagot natin. Pero alam naman na po natin kung ano isasagot natin sa banal na misa. Ganon din ang choir. Ang choir, mangunguna, gagabay. Pero hindi lang sila ang kakanta para sa atin. Tayong lahat ay sasagot, tayong lahat ay kakanta. Active participation. At ikasampu, ito'y paulit-ulit. Ilang beses nyo nang narinig sa akin tungkol sa pananamit. Sorry kung meron man dyan, natapat. Alam naman po natin ito Ang tanong na lang, ito bang suot ko ay kaaya-aya sa paningin ng Diyos? Ito bang suot ko na ito ay nababagay sa simbahan? Dahil ang kasuotan ay mayroong binabagayan. Amen? Ikaw ba'y maggagawad kapag ikaw ay nag-beach? Hindi naman, di ba? Ikaw ba'y magpatupis kapag pupunta ka ng formal na event?
Hindi naman. May binabagayan ng damit. Kung gusto mong mag-shorts, kung gusto mong maiksing damit, pagpupunta ka ng palengke, pagpupunta ka ng mall. Pero please, wag pong sa simbahan. Ngayon magrereklamo, Father, ang init-init. Kaya nga nilakihan yung electric pan eh. Ang laki-laki ng electric pan para po sa inyo yan. Father, ang init-init. Oh, sige, kayo po magsuot nito. Okay lang. Ilang patong po yan. Nakikita nyo po. Meron pang damit sa loob. Magre-reklamo tayo. Eh si Father, ilang patong ang suot. May binabagayan ng pananamit. Kung gusto nyo pong magpalda at mag-shorts, lagpas tuhod. At sa pantaas, sana may manggas. At hindi dairy. At hindi maiksi, nakikita na ang pusod. Alam natin itong mga bagay na ito, pinapaalala ko lang. At tandaan natin mga minamahal kong mga kapatid, ito'y alay natin sa Panginoon, tayo nagsasakripisyo dahil minamahal natin ang ating Diyos. At sana katulad ng Panginoong Jesucristo, tayo din ay magbigay galang sa tahanan ng Diyos, sa ating pananampalataya sa Diyos, at pagmamahal sa ating simbahan.